Salamat Tony Rodriguez at sana hindi kayo magsawa at mapagod sa paglalahad ng katotohanan dahil hindi lahat ng mga Pilipino hindi alam ang mga issues. Itong administrasyon ngayon ay magdanakaw na sa pwesto, kawawa ang paboritong Pilipino. Kahayo pa ng administrasyon ngayon, kasahol pa sa martial law dahil pati mga lawmakers ay kasabwat dahil sa perang pinatagan ng Ghost Project at mumatay ng buhay at pagwasak ng mga bahay dahil sa baha. Dapat nang gumising ng mga Pilipino na magsalipuwersa para tigilan ang mga nakawang nagaganap. Ito ang nakakabanas, bilyon-bilyon ang ninakaw ng bangag pero ang Kongreso at Senado ang inatupag ay impeachment kay Vice President Sara na kuno milyon ang ginastos sa kanyang confidential funds pero may naipakita namang mga resibo at naokayhan na ng COA. At marami sa mamamayang Pilipino ay ang intensyon ay dito sa confidential funds si Vice President Sara at deadma sa mga nakawang ginagawa ng bangag administration. Nasaan ang utak ng mga mamamayang Pilipino? Karamihan ba sa kanila ay nabili at napatikom ang mga bibig dahil sa perang nakaw ni bangag ang isasampak sa mga bunganga nila? Nakakahiya kayo mga Pinoy kaya lumulubog ang bayan nyo dahil karamihan sa inyo ay pera ang naging Diyos ninyo. Ano ba talaga ang dapat nating gawin? Wala namang pong malalakas na loob na lusubin si Marcos Jr. sa Malacanang. Gastusin man na ang taong bayan, napatalsikin silang lahat, wala po tayo magagawa. Hanggat hindi na kumikilos ang militar para pababain sila ay mananatili sila dyan sa more than 2028 pa. Hindi po sila bababa, hindi po nila papaupuin si Vice President Sara hanggat nandyan si George Garcia. Ngayon lang nangyari sa lahat ng naging president. Meron namang korupsyon mga nakaraang panahon pero di naman ganito lahat na lang nila ninakawin nila. Diyos ko, kahit tadtarin pa ng pinong-pino sila. Attorney Vic, sobra na yung pahirap niya sa atin. Huwag na tayong pumayag. God bless po sa inyo, attorney. Nakikinig ako sa inyo po. Dapat lang po na maibalik nila lahat yung pera ng kanilang ninakaw para sa atin yon. End quote. Pag-usapan naman natin ngayon, bigyan ng reaction opinion itong video posted by UNTV. Pahayag ni Attorney Kaufman, ang abogado ni Tatay Digong. Medyo good news ito. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Sabi ni Attorney Kaufman, meron pang pag-asa na makalaya si Tatay Digong galing sa pagka-detain sa ICC Detention Facility. Ito, pakinggan natin ang balitang ito. Nanggi ni Attorney Nicholas Kaufman ang aligasyong nabigo ang defense team sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at iginiit na ginawa nila ang lahat ng legal na hakbang para mapalaya ang dating Pangulo. Ito ay kahit alam nilang wala pang sinuman ang napapalaya sa ganitong uri ng kaso at magiging miraculous event anya kung mapapalaya ang dating Pangulo. Gayunman, tiniyak nitong nananatiling aktibo ang mga mosyon ng depensa at mayroon pa silang pagkakataong magtagumpay sa kanilang long-term legal strategy. Sa ngayon, natanggap na ng defense team ang medical evaluation sa dating Pangulo at nakatakdang magsubite ng observation sa korte ngayong linggo ukol dito. Tiniyak din ni Kaufman na nasa maayos na kondisyon si Duterte sa detention center at may higpit na minomonitor ang kanyang kalagayan bilang bahagi ng medical and humanitarian standards ng ICC. Bagamat mananatili sa ICC ngayong holiday season, hinimok ni Kaufman ang mga taga-suporta ng dating Pangulo na ipakita ang kanilang suporta sa mapayapang paraan at igalang ang proseso ng korte habang patuloy nilang pinagsisikapan na maibalik ang dating Pangulo sa Pilipinas. That I failed big time? I think that's a bit of an over-exaggeration. We do our job. We're lawyers. No one has ever been released, in this court at any rate, for charges of crimes against humanity. If we had managed to release the former president, it would have been a miraculous event. We did our best, but as I said, it doesn't mean that in the long run we don't have the chance of succeeding, bringing the president, former president, back home to the Philippines. Wow! In the long run. Ako, hindi ako nawawalan ng pag-asa. Makakalabas si Tatay Digong, kasama siya sa aking dalangin araw-araw. Ang may specific timeline ako na idinudulog sa Panginoon na by 2028, bago mag-upo si BP Sara bilang presidente sa Malacanang, ang dalangin ko, masaksihan ni Tatay Digong. Kaya huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ang labanan ngayon dito sa yung medical expert evaluation. Kasi yung October 23 na confirmation of charges sana ni Tatay Digong, hindi natuloy dahil ang motion ng defense is
Tatay Digong is unfit to stand trial dahil sa mental health niya na basta hindi niya nakaya. Kasi physically, mahina. Masakiton. And then, pag-iisip, emotional, nalulungkot. So, nagkaroon ng debate yung mga doctors na nag-examine hanggang nagkasundo defense at saka prosecution na may napagkasundo na tatlong doktor na susuri. Expert. So, tapos na ang pagsusuri ng tatlong doktor. At ito na ngayon ang idudulog sa korte. Kaya ako, kung favorable ang opinion ng tatlong doktor, okay, dalawang doktor, majority. At sinasabi ng medical expert na Duterte is not fit to stand trial anymore. Wow. Pabor yan kay Tatay Digong. Kasi, kung hindi na siya fit for trial, what for na ikulong siya dyan? Hihintayin nilang mamatay ang dating presidente sa loob ng kanilang kulungan, itong ICC. To me, isang basihan yan na palabasin si Tatay Digong kung ang mga doktor magsasabi lang na unfit na siya for trial. Okay, so, hintayin natin. Let's wait for miracles. So, in case naman, nasasabihin ng doktor, ang sinabi ng mga expert is, Duterte is still fit to stand trial. O yun, tuloy na ang confirmation of charges. So, another strategy na naman yan ng mga abogado. Ako, nakasubok na ako niyan. Yung legal battles na ganyan. Ay, sos, I tell you, diskarte talaga ng abogado. Pag magaling ang abogado mo, makakalusot ka sa mga trials na ganito. Kaya ako, may tiwala ako kay Attorney Kaufman. Meantime, ipaubayan na natin sa Diyos ang kalagayan ng ating minamahal na Tatay Digong. Ituloy lang natin na ipagdasal. At ang ating focus ngayon na suportahan ang ating minamahal na BP Sara. Kasi, natuloy na yung pagsampa ng kaso laban sa kanya sa ombudsman sa paggamit ng 600 million plus na confidential funds. Yung as Vice President and as DepEd Secretary. Yun yung basihan ng kanilang isinampang kaso na plunder, graft, malversation, something like that. Kaya lang, mabuti merong magaling na abogado si Attorney Arnel Valera, nakabase sa US. Nagbigay siya ng magandang paliwanag. Kaya naintindihan ko, wala. Ano ito? Political noise lang ito. So, the more na lalantad o lulutang yung galing, yung tibay ng dibdib ni BP Sara sa pag-undergo ng ganitong kaliwat ka ng kaso batikos paninira sa kanya. Natin ng reaction opinion itong post ni MG Quiambao Reyes. Sinare niya, pinost niya dito ang medyo mahaba-habang pahayag ni retired Supreme Court Justice Noel Jimenez Tiham tungkol sa mga paninira laban kay BP Sara. Ito. The recent so-called Madriaga Affidavit is the imagined orchestrated equivalent of the damning inculpatory Saldico revelations. A political smear against BP Sara by installment. I wonder what political narrative will come next, leading to another impeachment complaint next year. The political opponents of BP Inday Sara Duterte really fear her, not because she is a monster, but somebody who will destroy them if she becomes president. I didn't realize that BP Sara was that formidable and daunting. Even corrupt politicians are afraid of her. Political enemies seek to destroy her even by ignoring and closing their eyes to the trillion pesos mass corruption in the budget perpetrated by the present administration aligned with her political enemies. The massive black propaganda against BP Sara makes her a person who is daunting and overwhelming.
She is really a person to be reckoned with. A great asset for a national leader. BP Duterte really has guts and courage to face this kind of challenge. A great opportunity to show that she is far better than the rest. Just like great heroes and saints who first have to undergo pain and suffering before achieving fulfillment. She might ultimately emerge as the courageous Saint Joan of Arc, destined to save the Philippines. Ganda naman ito. God always finds a way to correct imperfections and punish wrongdoings. God will never abandon our country and lead us astray. May God bless our country on the road to righteousness and salvation from corruption and bad governance. Yan, Supreme Court Justice Tiham. Salamat po, Justice Tiham, sa inyong nakakapagdamdamin ng mensahe kay BP Sara. It's a show of support to our beloved Vice President. Agree ako dahil ito, pagsubok lang ito kay BP Sara. Yung kaibigan ko kanina, si Chris Torres, nag-message siya. Sabi niya, General, ang daming mga papeles, mga supporting documents sa isasampa nilang plunder case laban kay BP Sara ngayong araw. Kawawa naman siya. Sa iisip ko lang na, yes, sa ngayon, parang kawawa si BP Sara. Kaya lang, meron akong hinahawakang versikulo sa Biblia. Romans 8:28. For all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Naisip ko kasi, bakit hindi pa nagtumakbong presidente si BP Sara noong 2022 na pwede naman sana dahil siya talaga ang leading candidate sa lahat ng surveys. Bongbong Marcos malayo, sumusunod lang kay BP Sara. Kayang-kaya niyang talunin si Bongbong Marcos kung tumakbo lang sana kasi nakaupo si Tatay Digong eh. Nasa kanila ang machinery. Bakit inalaw ng Panginoon na nag-slide down si BP Sara, naging Vice President at Presidente si Bongbong Marcos. So, opinion ko lang ito. Inalaw niya para, ito na, matestingan si BP Sara. Trial sa kanya ito. At he is facing the challenges in her political career with flying colors. Makikita, hindi siya natataranta eh. Ito, I don't know kung nasa Netherlands pa rin siya ngayon. Basta alam ko, a few days ago, may nakikita akong post. Doon, lumalabas siya sa detention facility. Binibisita niya ang kanyang ama. Napakahirap yun. Yung tatay mo, nakulong sa napakalayo, bibisitahin mo. Kaya, ayan. Ito nung bago pa nakulong si Tatay Digong, sabi ni BP Sara na nagpapasalamat siya at nakulong si Tatay Digong. Dahil, naging mas maayos yung relasyon nilang mag-ama ngayon. Kasi nung una, hindi sila masyadong they are not in good terms nung una. Kaya nga, siguro, gustong suwayin ni BP Sara si Tatay Digong, kaya ayaw niyang kumandidato ng presidente. Gustong-gusto ni Tatay Digong na siya ang papalit sa kanya. Ayaw ni BP Sara. O ngayon nga, nangyari. Yung tao na sinuportahan ni BP Sara para maging presidente, yun pa ang tao na nagpakulong sa kanyang tatay. Di ba ang hirap nun? So ngayon, kaliwat kanan, ang mga paninira, walang tigil. Grabe yung Ramil Madriaga na yan. Kaya lang, lumalabas din yung kautsu-utsuhan ng kabilang kampo. Ang grabing, gagawa naman lang sila ng kwento, hindi pa nila pinag-isipan. So, salamat po, Justice Noel Tiham, sa suporta nyo sa ating minamahal na BP Sara. Sabi, daming documents i-file nila sa ombudsman laban kay BP Sara. So, pinadala nila ako ng post ng Bombo Radio. Ito, 43 minutes ago, Bombo Radio Philippines. Reklamong plunder, bribery, malversation at graft versus BP Sara Duterte. Tignan, nakatakdang ihain ng grupo o koalisyon
ng mga civil society leaders, binubuo ng mga kaparian, women's rights advocates, youth leaders, at iba pa ang reklamong plunder, bribery, malversation at graft laban kay Vice President Sara Duterte ngayong araw sa Office of the Ombudsman. Yan na po, yung mga litrato. Kita nyo yung mga sangkatambak na papel. Ang dami. Yan. So, ang labanan ng padamihan ba ito ng papel? Depende, ano ang laman ng papel. At ngayong araw din ito, na-monitor ko kanina, isang kongresista, si Congressman Momo ng Surigao del Sur, sinampahan din ng ganyan din, plunder, graft, at iba pa. Itong kongresista nito, Congressman Momo, pinangalanan talaga siya ni Romualdez. Contract, kasi retired DPWH na opisyal nito, regional director ata. So, may connection siya talaga sa DPWH, naging kongresista nga lang. At ngayon, siya pa ang House Committee on Chairman Committee on Public Works. 1.4 billion yung nasasangkot sa kanya. Kaya, sinampan siya ng plunder. So, dito kay VP Sara, ilang milyon? Sa COA observation report every year, 3 years in a row, 22, 23, and 24. Palaging highest observation o highest rating ang nakukuha ng Office of the Vice President, unmodified opinion. So, isa lang ang ano nito kung plunder. Isa lang ang basihan nila, yung confidential funds, yung 125 million galing sa Office of the Vice President. Na ang dinisalaw lang ng COA is nasa 73 million if I'm not mistaken. So, ang notice of disallowance, hindi po yan finding of guilt. It's not a final verdict one. So, hintayin, only COA is mandated by the Constitution to audit funds. Kaya habang walang final say ang COA dyan, to me, bali, wala. But, hindi lang natin alam, kaya sa Pilipinas, bend the law, pwedeng i-bend the law. So, depende na sa ombudsman. So, granting, may probable cause na makita ng ombudsman. Ito ang hindi ko alam, ang next na procedure kung yung findings ba ng ombudsman ay gagamiting ebidensya laban sa impeachment case. Kasi sa Pebrero 2026 sigurado sasampahan nila ng impeachment case si VP Sara at pare-pares lang ang kanilang basihan, yung confidential fund. So, itong pagsasampa kay VP Sara sa ombudsman, walang kapangyarihan ang ombudsman na tanggalin si VP Sara sa pwesto. Inamin na yan. Inamin na yan ni Boying Rimulya kasi nakalagay sa Ombudsman Act na ang mga impeachable official hindi sakop ng ombudsman. Kaya dalawa lang yan. Granting, pagpalagay na natin, makitaan nila ng probable cause si VP Sara. Either isasampa, gagamitin niya ebidensya sa impeachment case, or hindi ko lang sigurado kung ang ombudsman diretso na sampahan niya ng graft and plunder case, malversation si VP Sara sa Sandigan Bayan. At yung sinasabi ni Senator Amy na ikukulong nila, gagawin nila lahat ang makakaya nila para ikulong nila si VP Sara. Through this siguro. Kaya lang, it will take time.